Hello guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Cancer for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this. Readings are for guidance purposes. User free will wisely. Sensya na, masama yung pakiramdam ko. And kung gusto niyo po mag-schedule ng private readings or spell works or donate, pwede niyo pong gamitin yung details sa description sa baba o yung thanks button po. Ay, nahabol ko yung nga ka, sorry. Cancer. So, how are you? Meron tayo itong 8 of air. Alam mo yung ito yung naalala ko yung sabi, knowledge is power. Kumbaga, andoon na, kung alam mo yung mga bagay-bagay, alam mo yung next mong gagawin, alam mo din yung mga hindi dapat gawin. Technically, alam mo yung mga kailangan mong actions na sundan, alam mo yung mga dapat na mga bagay na iset mo, boundaries, words na gagamitin mo, and direction na kailangan mong targetin. Unfortunately, ito na. Andoon kasi na meron kang mga other additional or excess na concerns. So, wala naman din masama na yung tinitignan mo or nagte-take into accountability ka doon sa part na yon or andoon na you're being a good family or a good friend. Kaya ka concerned doon sa mga ibang tao. Pero kasi, development mo ang nakasalalay dito eh. Growth mo ang nakasalalay. So, medyo tinatawag ka ng universe na implement mo na yung mga actions mo. Kasi nade-delay na. Actually, mag-press na yung timing para dun sa mga implementations ng mga plan mo. Now, yung crossing card mo kasi is the Emperor. Ayun na nga. Wala akong problema sa mga tao na nanghihingi ng sign. Kasi sometimes ako din, nanghihingi ako ng sign. Pero, sa law of attraction kasi, once na naramdaman mo na yun na yung gawin mo na, follow it. Parang, parang yung pag-feeling mo, magdala kaya ako ng payong. Tapos, ay, wag na nga, ganyan. O, mamaya may umuulan, di ba? It's the way of the universe simply protecting us. So, ganun din yung sa'yo. Kapag nakita mo na ito na yung moment, seize the opportunity. Kumbaga, i-grab mo na. Kasi, hindi mo kailangan damakmak na signs. Minsan kailangan natin isa lang and that alone is already a sign. Huwag nating i-box sa universe na kailangan grandioso pa yung mga mangyayari or malalaking bagay pa yung mangyayari para lang gumalaw tayo. Kaya minsan may mga bagay na nade-delay because of it. Hello, Mikay. Yan, alam nila masama pakiramdam ko. Now, yung desire card mo, we have here's the 5 of fire. Okay. Siguro itong reading na to, i-take mo na as a sign na i-go mo na yung goal. Kasi siguro madaming matigas ang ulo din sa inyo kasi natakot din kayo. Medyo nitingnan ako sa past kasi na baka magkamali kayo ng actions, magkamali kayo ng galaw, at mapunta sa wala yung mga hinintay at nagplanuhan nyo. No. So, this is actually nangingi ka ng moment for confirmation. Take mo na to, 5 of fire, as your confirmation na kailangan mo nang ituloy yung tina-target mo o yung mga plans mo sa life. Yung foundation mo, we have here, Queen of Earth. Okay. Pero kasi Aero, minsan kailangan ko din ng resources. At yung nakakaloka din sa universe minsan eh. Hindi darating yung resources, yung mga kailangan natin hanggat wala tayong action. The universe is always at the right timing. Hindi niya ibibigay ng advance sa mga bagay-bagay kasi may sinusundan din siyang timeline. At yung timeline na yon is hindi natin timeline.
Yung logic na yon is hindi natin logic. So, pinapaalala ng card na to na andoon na once you take that next step, ipaprovide ng universe the next step at ano yung kailangan mo para ma-fulfill yung next step. Parang sa pag-alis ng bansa. Of course, ang unang step dyan is kumuha ka ng passport. Hanggat wala kang passport, manifesting yung pag-alis ng bansa, walang magaganap. Ganun din, parang ganun din sa'yo. Kasi in the past, we have here is the Hierophant. Okay. Siguro, nagkaroon tayo ng mga wrong decisions in the past na naka-apekto na malaki sa finances mo. And andoon na natatakot ka din na maulit yun. Alam mo, hindi ka dapat matakot. Alam mo bakit? Kasi nagkamali ka na once. At nagtitiwala naman ako na natutunan mo na yung lessons mo from that. So, meaning, andun yung punto na maingat ka sa mga movements na gagawin mo. Na maingat ka kung ano yung next action plan mo. So, malabong maulit yung mga mangyari sa nakaraan. Kasi, protektado man yung sarili mo eh. At naka-equip ka na ng XP. Meron ka ng karunungan, kaalaman, at experience. So, hindi mo nakatakutan yung nakaraan kasi it's not something na magre-repeat. Yan, assurance ng card sa'yo. Kasi alam mo na yung mga dapat mong gawin. Okay, feature na ikaw, meron tayong 4 of Earth. So, this card is nagpapaalala sa'yo. Actually, sinasabi na ikaw to. Nga pala, sorry. So, andoon na amin na lang natin na may mga bagay kang medyo i-alter mo yung pag-iisip mo. Andoon na madami sa inyo na, sige, I'll take that leap of faith. Doon na ako mag-i-invest na ako. Sisimulan ko na yung pag-aaral ng mga to. Andoon na, sige, pupuntahan ko na to. Ibubook ko na yung flight na to. Papayag na ako doon sa invitation. So, madami sa inyo ang babaguhin ang stand nila at magte-take na kayo ng risk. Nandun na yung point na magte-take na kayo ng leap of faith into the unknown. At very calculated naman yung decision nyo, kaya naniniwala ako na everything will be fine naman para sa'yo. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite muna kita to subscribe, like, and share this video para may access ka sa mga future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung readings mo. Now, yung physical environment mo, meron tayo itong 4 of Waters. Okay, naka-reverse siya. Alam mo yung tipong nakakaloka lang, no? May mga bagay pa rin from your past na brought up ng mga tao sa paligid mo. Yung mga wrong decisions mo. Huwag kang masyadong, tawag dito, mabahala na brought up nila yun. Kasi, what the cards are saying is, your past does not define you. Yung nakaraan mo, hindi naman nagsasabi na, eto ka na forever. No. Part lang yun na nakaraan mo. Yung pagkakamali mo, it's actually, kung titignan ko, hindi siya pagkakamali eh. Pwede ko siyang tignan na parang learning time. Ando, natutunan mo na yung mga things na kailangan gawin, kailangan sabihin, at hindi kailangan gawin at hindi kailangan sabihin. So, andun yung point that you are good naman eh. Huwag ka lang nagpapa-influence sa mga outside energies masyado. Now, yung emotion environment mo is the 5 of Earth. Tama din naman yung ginagawa mo na kapag medyo ando na sa stress ka na, frustrate ka, lumalabas ka, binabago mo yung environment mo, binabago mo yung nasa paligid mo para hindi ka masyadong nakafocus doon sa mga nangyayari. Kumbaga, binibigyan mo sa sarili mo ng time for a break para magkaroon ka ng moment to maybe evaluate ano ba talaga. Tsaka siguro para makahinga na rin para yung mga excess emotional baggage mo is mabawas-bawasan.
Hindi naman kailangan maging magastos kapag lumalabas, my dear. At hindi man laging kailangan puro alak or talagang malalayo. Minsan yung simpleng walk sa park, kung malapit ka sa dagat, ang swerte mo, yun, malaking bagay yun for you to release. Ako nga nun, dati sa Novaliches sa may sementeryo eh. Naglalakad-lakad ako nun. Pero yung sa mismong sementeryo, yung parang yung path lang doon. Kasi bawal, private pala siya. Anyway. Hopes and fears mo. 7 of fire. Okay. So, madami sa inyo na parang nakikita ko dito na very, some of you na gusto nyo parang bumalik sa pag-aaral or mag-undergo ng isang specific na pag-aaral, maybe training or masteral na alam nyo makakabigay na malaking tulong sa inyo. Now, pursue it. Kasi sabi nung cards, magandang maging master ka ng isang certain craft. Kasi andoon na that will add value sa'yo, and hindi lang yun, pero magbo-boost din yun ng confidence mo. Madadagdagan pa. Kasi magkakaroon ka ng dagdag na tiwala sa sarili mo. Future, ang page of fire. Well, may mga iba ako nakikita na talagang mag-change kayo ng career path nyo. Yung iba nga may nag-aim nga sa inyo ng higher position. At well, yung mga nagbabalak pumasok ng food industry or business in terms of food, it's a go signal na ng universe para sa'yo. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita sa next video. From Baguio City, have a great day. Bye for now.